No? Ay, grabe mga kabsat. Diyos ko Lord. O, mga DDS fake news, arestado na mga kabsat. No bail pa! Diyos ko Lord. Ay, grabe. Mga kabsat. Diyos ko Lord, wala na. Tapos na talagang maliligayang araw ng mga garapata, no? Na nagpapakalat ng fake news. Wala nang ibang ginawa kundi propaganda, fake news, at kung ano-ano pang mga kabulustagan. Kaya nga, di ba, basta DDS, matik. Sinabi na natin yan, mabsat, for several times. Basta DDS, matik, mga absat. Diyos ko Lord Rudy. O yan, karma. Kinarma na naman sila, mga absat. O sige, pag-usapan natin ito. Diyos ko Lord Rudy. Naku po, nag-iiyakan mga garapata. Ito, mga absat, Pasay Court orders arrest of Zonza zealous over alleged fake news on PBBM's health. Alam niyo, may isa pang kalbo. Tatlo silang kalbo eh. Ngongo lang yung isa. Kalbo din yun. Ngongo nga lang. Oh, ganito din. Parehas. Pamimake news kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, alam mo, agree ako dyan sa'yo, Allen Valencia. Wala nang kadala-dala. Ganito din. Arestado ulit itong si Mr. 1 Million. Tapos ito ang sinusuportahan nyo ng mga vloggers nyo. Anak ng kamote kayo. Diyos ko po, Rudy. Nako po, di lang nahiya. My goodness, mangibabain. Diyos ko, Lord. O siya, ano ba sabi dito sa balita? Sabi sa batas. As in, the Pasay City Regional Trial Court RTC has issued a warrant of arrest against former journalist. Akalain mo, former journalist. Jason sa SMNI. SMNI lang pinaka-legit host Eric Celis in connection with the alleged spread of fake news regarding the supposed deteriorating health of President Ferdinand Bongbong Marcos. It can be recalled that the Department of Justice recommended charges for cyber libel and unlawful use of means of publication under the Cybercrime Prevention Act of 2022 against Zonza and Zelis. At nagkamalas-malas pa, mabsat, no bail. Diyos ko Lord. O ito, tingnan natin to. Okay, ipakita natin to. Diyos ko Lord. Oh, bakit wala dito? Ba't di lumalabas sa wall ko? Ay, Diyos ko po, Rudy, hindi pwede yun Dali. Bakit wala dito? Okay, papakita ko na lang yung video sa inyo Ito. Oh. Ito, tingnan nyo. Oh, GMA News. Tingnan nyo Maabsat. Pagmasdan. Uy pa. Oh, ayan pinuntan mismo sa bahay niya pa mismo. Sa bahay niya pa mismo. Nakapambahay pa. Oh. Diyos ko po, Rudy. Wala nang ligtas to. Panoorin Jason sa ngayong gabi sa Quezon City kaugnay sa kasong cyber libel dahil sa umano'y mga mapanirang post na may kinalaman sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako po. Pupusasan na siya. Pinusasan na siya, mga kabisat. Arestado. Mr. Rayali. Hi, sir. Good evening po. John, magpunta po sa GMA7 po. Yeah, I know this is all set up. So, wow! Oh, I know daw. Rani Sierra, Mark Bonjo, I know daw. This is a setup, sabi niya. Sinet up daw siya. Tanga. Sinet up ka, ikaw ang may gawa. Diyos ko, Lord. Tingnan niyo, sasabihin niya. Sinet up daw siya, Diyos ko po, Rudy. Ikaw ang nagpagkalat ng fake news, tapos sinet up ka. Bobo. Mr. Rayali. Hi, sir. Good evening po. John, magpunta po sa GMA7 po. Yeah, I know this is all set up. So, don't worry. Tragi set up daw. Did you expect? Yan ang problema sa mga DDS, di ba? Yan ang mga problema nga sa panatiko, Makwan. Set up daw yan.
Putragis, ikaw nga nagpakalat ng fake news, set up. Ang daming print screen nakita sa account mo mismo. Putragis ka. Panatiko ka kasi. Sinayang mo yung kan mo, dignidad mo bilang reporter. Journalist to criminal. Diyos ko po, Lord Rudy. My goodness. Expect this to happen? Oh, No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. agoy, I am surprised there's a warrant to. Diyos ko, Lord Rudy, wag kami. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya, nakalagay dito, non-bailable. Nakalagay non-bailable. Malas mo. Kasi hindi ka pa, ulit-ulit ka kasi. Ha? Nakapag-bail ka lang doon sa unang kaso mo. Alam mo meron ka pang kaso, gumagawa ka na naman ng kalokohan, wala na. No bail na ngayon. Tapos ang maliligayang araw mo at hindi ka na makakabalik. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo dun, sir? No, we will go through the process, no problem. Gaso, we go to the process, no problem. Pero kabado ka na. Tragis. Pakinggan natin si NBI Director Matibag. May sasabihin si Director Matibag, mga kabsat. Pakinggan natin. Diyos ko po, Rudy, oo. Set up daw, na-set up siya. Ngayon po, na-aresto na po natin itong si Jason Sa na na-issue po kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon. At agad na po natin pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin. It's a joint operation at nahuli nga po siya dito sa Project 8 Quezon City. At sa kasalukuyan po, pinaprocess po ngayon ng NBI po. Ito po ay kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo at paglalabas po ng iba't ibang pek. Director Matibag, kasalanan na naman ni BBM eh. Kasalanan na naman ni BBM at ni Lisa. Ang sasabihin ng mga DDS, Diyos ko Lord. Kaya ka St. Benedict. Putragis. Alak nagkumote. Sabi ni ko, set up gungunam. Set up gungunam sa lawasaw. Balita ka, laklaka na yan. Laklaka yan. Agar aramin ka ti istoryam tata. Agsangit ka, ulbud ka nga, dongga ka. Non-bailable. Ag-vlog kanto, Carcel. Apong udi, iti. Be, buti nga sa'yo. Ilocano yan, mga kabsat. Sa mga Ilocano dyan, naintindihan yan, sigurado. Diyos ko, Lord Rudy. Na-set up daw siya. Diyos ko, Lord, set up. Kamote. Nabalita kaya naman po, ito isang babala na rin po natin doon sa mga tao na papakalat ng maling balita na kami po sa NBI, habulin po namin ito. Yeah. At ito nga po kaso niyang to, no bail po ito. So ito po ipo-process. Nako, no bail talaga. Actually, sa totoo lang, mabsat na, cyber libel, mabsat. May bail naman talaga yan. Alam natin yan, may bail. Tingnan nyo yung nangyari kay Kwan. Nangyari kay Meow Meow. Kay sino yun? Si Kiko Barsaga, di ba? 8 counts of cyber libel, di ba? Pero nakapiyansa siya. Meron naman talaga. Ang problema nga lang dito kay Jason Sa, may nakapending pa kasing kaso. May pending pa siyang kaso eh. Kaya hindi na talaga siya makakawalan ngayon. Diyos ko Lord, mananahimik na ang buhay niya sa kulungan. Diyos ko Lord, Rudy, nako po. Tuloy. At dadali po natin sa korte kung sino nag-issue ng kanya pong warrant of arrest. At nagpapasalamat po ako sa aking mga kasama sa NBI sa mabilis na pagkilos sa pagka-aresto po ni Mr. Jason Sa. Isunod nyo na si Caselis yung NPA. Isunod nyo na yun. Ito. Diyos ko Lord. Isunod nyo na to si Caselis. Si Ka Eric, isunod nyo na yan. Total, meron ng may arrest warrant na yan. Arestuhin nyo na din yan. Isunod nyo na. Bukas, isunod nyo na. Diyos ko Lord. Teka, asan na yun? Ito, may video pa dito. Tingnan nyo.
Fine po ulit Sige po po. ng warrant of arrest. Oh. So, ikaw sir si Ay, binabasahan siya ng Miranda rights dito, Mabsat. Oh, binabasahan si Jason sa ng Miranda rights. Jose Humang Sonsa, alias Jason sa. Yeah. Ngayon sir, ina-arresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest yung initial ng Regional Trial Court, Branch 118 sa Pasay City. Sa kaso yung unlawful use of means of publication in unlawful utterances as amended by RA 10591 in relation to Section 6 of RA 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ngayon sir, papaalala ko yung mga karapatan mo dyan. Meron kang karapatang mahihinis dahil lahat yung sabihin ng araw ng tinabang sa inyo. Sa kahit anong mission man, may karapatan ka rin sumuha ng sarili mo yung abogado. Kung wala kang kakayanan, bibigyan ka ng bigyan mo. Pinapaalam ko rin sa iyo na ang operation na ito ay recorded ng double cameras at Oo, recorded sa mga bagong camera. Kayang-kaya niya. Ha? Biro nyo, 1 million ang sahod niya sa SME na kay Kibulok. Tragis, pinagyabang pa, di ba? Kayang-kaya niya bayaran yan. Diyos ko po, Rudy. alternative recording device. Pwede yan ito din sa Yeah. sabitan. Kaya kahit may tabit ko yung data. Hindi. Tingnan lang yung kumuha pa lang yung towel. Fine ko ulit. Sige. Daw siya ng towel niya, Mabsat. O, tapos pakinggan natin. Ito yung arrest warrant niya, Mabsat. Oh. People of the Philippines, Basers Jason Sa alias Jose Humang Sonza alias Jason Sa. To any officer of the law, you are hereby commanded to arrest Jose Humang Sonza alias Jason Sa, who are said to be found at Nabuhay Bansalas, Davao del Sur, Davao Region, or elsewhere who has been charged before with the offense of unlawful use of means of publication and unlawful utterance of mandated by Republic Act 10591 in relation to Section 6 of Republic Act 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. The bail for releasing the accused is case fixed, not bailable. Tragis yan, ang laki tragis yan, not bailable for unlawful use. Kaya naman pala, unlawful use means of publication. No bail pala itong mga ito, Mabsat. Diyos ko, Lord Rudy. Kamalas-malas, mga kakabsat, ganun talaga. Jonas Benavides, di ba? Sarah Hanzo, shout out, welcome to the jail. Kaya nga, welcome to the jail, kabsat. Diyos ko po. Hindi. Suki na siya dun. Ha? Nasuking-suki na siya dun, Diyos ko, Lord Rudy. Bakit suki? Tignan nyo, ha? O sa mga di nakakaalam, no? I-type nyo lang, Jason Za arrested. Tingnan nyo, ha? Lalabas lahat yan, pati yung mga old issue niya. Lalabas pati yung mga lumang issue niya dito, eh. Inaresto si Jay dahil hindi matanggap ang pamahalaan. Nako, ikaw na isusunod ulit. Ikaw na ang isusunod. Opo. Hindi to gawa-gawa lang ni Cabral. Teka lang. Meron yan, eh. Ako, puro pare-pares na. O ito, kailan to? Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom. Isang buwan nang nakakulong ang TV host at dating broadcaster na si Jay Sonza. Pupunta sana siya sa ibang bansa nang harangin ng immigration dahil sa mga kasong estafa at illegal recruitment. Estafa. Live mula sa Quezon City Jail, 1 nasa million frontline ng balitang yan, Putragis, 1 million ng sahod pero may si estafa. Gary De Leon. Gary, kumusta na si Jay Sonza? Julius Cheryl dito sa facility ng BJMP sa Quezon City Jail, Ligtas COVID Center, nakakulong ang TV host na si Jay Sonza. Non-bailable ang kanyang kaso sa large-scale illegal recruitment. Large scale of illegal recruitment. Ang dami niyang kaso, mga kakabsat. Kumpirmado, nakakulong ngayon ang kontrobersyal na TV host at dating broadcaster na si Jose Sonza o mas kilala bilang Jay Sonza. Ang mga litratong ito ay mula sa National Bureau of Investigation at nag-request silang i-blur si Sonza. Naharap siya sa kasong estafa at syndicated at large-scale illegal recruitment. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, July 18 na magtangkang umalis ng bansa si Sonza at pumuntang Hong Kong. Pagdaan niya sa immigration sa airport, napagkalamang may warrant of arrest pala siya. Supposed to be papunta siya ng Hong Kong dahil attend siya ng isang meeting ng organization. Kaya kung alam niya itong kaso na to.
So hindi naman niya dininay. So nakipag-cooperate siya sa mga authorities. Hindi na pinayagan mga Yan, mga kabsat. O yan, no? Biro nyo, lumang kaso pa yan, mga kabsat. Pero talagang suki siya, mga kabsat. Ito, pakinggan naman natin si Kabsat. Ito, may sinasabi eh. Itong si Kabsat Alfred. Alfred, pasok! Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ako po Rudy, ang ganda ng gising ko. What the heck? Isipin mo, pagkagising ko, bubungadan ka ng napakagandang balitang ito, ha? Okay guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, itong si J. Docleng ay nahuli na. Nilabasan siya ng warrant of arrest ng RTC Pasay. At ito ang kagandahan, no? Ito ay patungkol sa fake news na ginawa niya sa kalusugan ng ating Pangulo. Okay? So talagang sineryoso ng NBI, sineryoso talaga ang mga bagay na ito. Kaya ito ay napakagandang halimbawa, no, sa mga nagfe-fake news. O ito, mga fake news na mga didilis, makinig kayo ha. Ang inilabas na warrant of arrest ng RTC Pasay ay no bail. Aray ko po! So sa madaling salita, mahaba-habang panahon na hindi nyo mapapakinggan at mapapanood na nagbablog itong si J. Docleng. Yun lang. Bakit? Walang piyansang inilagak ang korte. No bail ang kanyang kaso. No bail ang desisyon ng korte sa kanyang warrant of arrest at siya ay nahuli kanina dyan lang sa Project 8 sa Quezon City. Iyak si J. Docleng. Ano na? Ang yabang mo. Oh, Eric Celis. Kasunod ka na, malamang-lamang mamumundok na, babalik na sa pagka-NPA ito si Eric. Yun ay kung tatanggapin pa ba siya ng mga NPA, no? Baka patayin lang siya ron. Pero malamang-lamang magtatago na rin ito si Eric Celis dahil sa ang inilabas ng RTC ay na warrant of arrest ay no bail. Agoy. So kung no bail si Jason Sem, baka may chance rin si Eric Celis na no bail ito. Pero guys, kasi yung kay Jason sa kasi guys, ano yan eh, may kaso pa kasi siyang estapa, no? So ito yung sinasabi ko na kapag ikaw ay tuloy-tuloy yung iyong mga paggawa ng mga kasalanan at mga kalokohan, no? At sabang ikaw ay may pending case pa, eh malamang-lamang baka hindi i-grant ng court ang bail sa iyo bagamat ang kaso mo eh bailable, di ba? Kasi diskresyon ng korte yan eh. So nakikita nila yan eh sa sitwasyon nitong si Jason, sa tingin ko kaya na no bail siya eh dahil nga sa may kaso pa siyang kinaharap na estapa. At hindi lang yun, may ilan pa rin siyang kasong isinampalaban sa kanya. Sila Anyo. So isa pa lang ito ha. Ang lumabas pa lang rito eh yung sinampa pa lang ng NBI. Wala pa yung mga isinampa nila rito. Isinampa nila sino pa ba nagsampa sa kanya? Kasama ba siya sinampa nila Anyo? Hindi ko sure eh. Pero yung sa NBI pa lang ito guys ha. So si Eric Baluga nagtatago na. Sino pa mga nagtatago? Itong kagrupo ni Eloy Bugnes, 3 rin niyang kinasuhan ng NBI, di ba? Vlogger. Oh, mga vloggers na mga kinasuhan ng NBI, tago-tago na. Tago na kayo. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik, simulan na ninyo. Tapos sasabihin nyo naman, political persecution na naman. Hindi political persecution ang tawag dyan. Ang tawag dyan, hustisya para sa sambayan ng Pilipino. Bakit hustisya? Copy-fake news ninyong mga hinayupa kayo. Akala ninyo normal na ang pag-fake news. Ang ginawa nyo ng normal yan, ginawa nyo ng trabaho, ayan ang inabot ninyo. O, di ba? Ginawang hanap buhay ang pag-fake news. Diyos ko na rin. J. Docleng, diyan ka na rin mamamatay na sira ulo ka. Ang next, nalalabasan ng warrant, ang asawa at anak ni Mike Diferencia na Rudy. Hindi magtatagal si Mike Diferencia, lalabasan na rin ng warrant yan eh. Pero baka yung warrant ni Mike Diferencia may may bail yan eh. Pero yung sa mga anak niya, no bail talaga yun. Ang bilis pagkalabas ng warrant, shoot agad, huli agad si no? Ilang oras lang yata ang lumipas shoot agad si si J. Docleng eh. Tatanga-tanga kang J. Docleng ka, gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos hindi ka nagpaturo kay Senator Esprequete kung paano magtago.
Kayo Akala ko mga wala lang didilis siyang kayo, ngipin. gagawa kayo ng fake news, siguraduhin nyo, marunong kayo magtago, ha? At siguraduhin nyo, magpaturo kayo kay Bato, yung mahihirapan kayong hanapin. Ay, sa bagay, hindi naman hinahanap si Bato kasi wala namang warrant eh. Sadyang siraulo lang at praning lang si Bato. Si Senator Esprigetic, no, nagtatago ng wala namang warrant. Siraulo po. Ano, mga titilis, ha? Fake news pabor. At nakabantay na sa inyo ang NBI, ha? Doon sa mga kahit maliit na vlogger ka, kahit maliit na mga pagpo-post mo yan, nakabantay sa'yo ang NBI. Bantay ka lang. Siguraduhin mo na wala kang ibang kaso dahil kahit cyber libel lang ang kaso mo, kung ikaw ay may iba pang kaso, may posibilidad na hindi ka bigyan ng bail ng korte, ha? O, dahil tingin ko yan ang nangyari dito kay J. Ducling kasi ang kaso naman niya bailable naman, di ba? Pero kita mo, hindi no bail ang binigay ng ano sa kanya, ng RTC dahil nga sa tingin ko meron pa siyang existing na isa pang kaso. Yung kaso niyang estapa, ha? Yan. Alam ko hindi lang yun, basta meron pang isa alam ko na warranted din niya nakapagpiansa di ba? So mukhang ito ay pangatlo na. So hindi ko lang sure, hindi ko na ni-research pa ulit. Pero yun ang naalala ko. Pero ang importante rito, no bail. Sa mga nag-aabang ng vlog ni J. Ducling, hindi na muna siya makakapag-vlog, ha? Pass daw muna. See you na lang uli pagka nakalabas na siyang nasa abo rin. Nasa garapon din, ha? O, sige na. Yun lang, sa mga bobong didilis at may saya dyan, ha? Good news ito. Salamat, Kapsat Alfred. O, Mabsat, sinong natutuwa? Sinong natutuwa at arestado na itong si Jason sa kanyang kaka-fake news? Press 1 sa mga natutuwa. Press 2 sa mga hindi natutuwang garapata. Diyos ko po, Lord Rudy. Alak na kamote, Sir Leonardo Ansag, Jonas Benavides, wala na. Kinarma na talaga, Rex TV. Wala na Diyos ko po, no bail. Kung tutusin, may bail talaga yan. Cyber libel lang yan may bail yan. Ang problema, mukhang tinuluyan na kasi wala na, walang kadala-dala sa kaka-fake news. Diyos ko, Lord Rudy. Ang dami nagwan. Diyos ko po, Rudy. Alak na kamote. O siya, next topic tayo. Diyos ko, Lord Rudy. Alam ba yan? Nag-iiyakan na naman yung mga garapata. Okay, countdown tayo, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout sa ating 90+ live viewers. Next topic tayo.